Imaginin mo ito. Pagtulog mo sa gabi, pakiramdam mo okay ka lang, walang problema. Pero yun na pala ang huling gabi mo. Hindi ito horror movie, totoo itong nangyari sa isa kong patient. Isang lalaki, 68 years old, healthy, active, lolo na ng 5 apo, namatay dahil sa malaking heart attack habang natutulog. Ang asawa niya ang nakakita sa kanya kinaumagahan, payapa lang ang mukha parang walang nangyari. Ang dahilan ng lahat, isang napakasimpleng mali na ginagawa ng milyon-milyong tao every night, hindi nila alam na delikado pala. Makinig kayo sa akin kasi sa susunod na ilang minuto, sasabihin ko sa inyo kung ano ang deadly habit na ito, bakit ito parang time bomb sa puso at utak ninyo, at ang pinakamahalaga, paano ang isang simpleng pagbabago na pwede ninyong gawin ngayong gabi na mismo ang makakapag-save ng buhay ninyo. Ako si Elena Santos at sa mga taon ko bilang doktor, nakita ko na kung paano ang mga bagay na parang walang laman ay nagiging tragedy. Ang kwento ng patient ko na tatawagin natin na Mang Tonyo para protektahan ang identity niya, hindi isolated case lang ito. Ito ang refleksyon ng silent health crisis na nangyayari sa mga kwarto sa buong mundo. Nung tumawag sa akin ang asawa niya, devastated at hindi maintindihan ang nangyari, sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko maintindihan." Nag-iingat naman siya, naglalakad araw-araw, hindi naman mataas ang cholesterol. Paano nangyari ito? Ang sagot hindi nasa pagkain niya o sa exercise, nasa paraan ng pagtulog niya every night. Ang autopsy nga ay naglabas ng acute myocardial infarction, pero ang totoong dahon, ang trigger na nagpulang gatilyo, ay isang bagay na matagal nang hindi napansin. Paulit-ulit na tumitigil ang hininga niya habang natutulog, lalala pa dahil sa posisyon niya. Isang fenomeno na nagpapahirap sa puso na hindi na kaya. Sa video na ito, hindi lang namin ilalabas ang fatal error na nag-cause ng pagkamatay ni Mang Tonyo, bubuksan namin ang 5 nighttime errors na dramatically tumataas ang risk ninyo na mag-heart attack o mag-stroke habang natutulog. At huwag mag-alala, hindi ko kayo bibigyan ng listahan ng problema lang na walang solusyon. Para sa bawat error, bibigyan ko kayo ng clear, simple, at medically backed strategy para maprotektahan ninyo ang sarili ninyo. Kasi ang goal ko, hindi kayo takutin, bigyan kayo ng tools at kaalaman para kayo at ang pamilya ninyo ay safe every morning na gigising. Magsimula na tayo sa main error, yung kumuha ng pinakmaraming buhay incidents. Ang fatal error, ang posisyon na pinapasakal ka incidents, sleep apnea at ang pagtulog na nakatalikod. Ang error number 1, yung nag-contribute sa tragic death ni Mang Tonyo, ay ang pag-ignore sa mga signal ng obstructive sleep apnea, lalo na kung pinapalala mo pa dahil sa posisyon ng pagtulog mo. Maraming tao ang nag-iisip na ang paghilik ay normal lang, simpleng istorbo lang sa partner. Pero gusto kong maintindihan ninyo ang isang fundamental na bagay. Ang malakas na paghilik na may mga paus ng katahimikan, hindi normal yan. Yan ay distress signal. Yan ang katawan mo na sumisigaw na nawawalan na siya ng hininga. Imaginin mo ito ng maayos. Every night, habang natutulog ka, may pumasok sa kwarto mo na tahimik at nilagyan ka ng unan sa mukha for 1-0, 20, minsan umabot pa ng 30 seconds. Nararamdaman mo na kulang sa hangin, ang puso mo ay tumitibok ng mabilis dahil sa desperasyon, ang utak mo ay nagpanik at sa sandali na malapit ka ng mahimatay, binibigyan ka ng electric shock para bumalik ang hininga mo. Gigising ka ng biglaan, kukunin mo ang hangin at matutulog ka ulit na walang natatandaan. Imaginin mo ngayon na ang torture na iyan ay hindi once or twice, kundi 50, 100, minsan 300 times every night. Yan, exactly yan, ang obstructive sleep apnea. Hindi simpleng paghilik lang, ito ay battle for your life na pinaglalaban ng katawan mo every night na hindi mo alam. Ano ang nangyayari sa physiological level? Pag natulog ka, nire-relax ang muscles ng throat mo. Sa mga taong may apnea, sobrang relax ng muscles na ito na nag-collapse ang airway, nagsasara ng completely parang pintuan na nagsara sa throat mo. Hindi na makapasok ang hangin sa lungs at agad bumababa ang oxygen levels sa dugo mo. Ang utak, na sensitive sa lack of oxygen, nakakakita ng emergency at nag-activate ng alarm. Nag-release ng stress hormones like adrenaline, yung same hormones na lumalabas kapag hinahabol ka ng leon. Ang discharge na ito ay nag-cause ng micro-awakening. Tumitigas ang muscles ng throat para bumukas ang airway at makahina ka.
Ang cycle na ito ng suffocation, panic, at awakening ay paulit-ulit na nangyayari ng walang tigil. Konektahin natin ito sa puso at utak. Bawat pagbaba ng oxygen ay emergency para sa cardiovascular system mo. Ang puso ay pinipilit na mag-pump ng mas mabilis at mas malakas para i-distribute ang kaunting oxygen na natitira. Ang blood pressure ay tumataas sa delikadong levels. Kung may 30 pauses ka per hour na considered na severe apnea, mayroon kang 30 peaks ng napakataas na blood pressure every hour. Sa 8 hours ng tulog, yan ay 240 hypertensive emergencies every night. Ang chronic stress na ito, night after night, year after year, ay devastating. Ang walls ng arteries mo ay nasasaktan, nagiging mas rigid at prone sa atherosclerosis, ang accumulation ng cholesterol plaques. Ang cardiac muscle ay sumasadi dahil sa sobrang trabaho. Ang heart rhythm din ay nagiging irregular, tumaas ang risk ng dangerous arrhythmias like atrial fibrillation na isa sa main causes ng stroke. Ang evidence ay overwhelming. Ang severe sleep apnea ay pwedeng mag-increase ng risk na mag-stroke up to 3 times. In fact, nakita na up to 76% ng patients na nag-suffer na ng stroke ay may sleep apnea na nagsasabi na sobrang common risk factor ito. At dito pumapasok ang error ng posture. Para sa taong prone sa positional apnea, ano ang worst posture? Ang pagtulog na nakatalikod. Pag humiga ka sa likod mo, ang gravity ay gumagawa ng sarili niyang trabaho. Itinutol niya ang base ng dila at soft palate pabalik na mas lalo pang nadnarrow ng airway. Parang naglagay ka ng gasolina sa apoy. Nagiging moderate from mild apnea at nagiging severe at potentially fatal from moderate. Ang patient ko, si Mang Tonyo, malakas ang hilik at lagi siyang natutulog na nakatalikod. Sinabi sa akin ng asawa niya na minsan napapansin niya na tumitigil ang hininga niya pero pareho silang nag-iisip na dahil lang yan sa pagod. Hindi nila alam na every night, ang puso niya ay nag-undergo ng extreme stress marathon. Nung last night niya, hindi na kinaya ng puso niya. Ang practical solution. So ano ang gagawin natin? Hindi mag-panic kundi action. Kilalanin ang signals. Kung sinasabi ng partner mo na malakas ang hilik mo, tumitigil ka ng hininga o humahabol ka ng hangin, huwag ignorin. Kung gigising ka na pagod after 8 hours ng tulog, mayroon kang headache sa umaga o madaling nakakatulog ka during the day, mga warning signs yan. Makipag-usap sa doktor mo. Ang diagnosis ay ginagawa through sleep study, polysomnography. Hindi invasive at pwedeng gawin sa clinic o kahit sa bahay. Yan lang ang sure way para malaman kung gaano ka-severe ang condition mo. Baguhin ang sleeping position mo. Ito ang pinaka-importanting measure na pwede mong gawin ngayong gabi. Ang goal ay iwasan ang pagtulog na nakatalikod. Ang best alternative ay pagtulog sa gilid. Na-prove na ang simple change na ito ay pwedeng mag-reduce drastically o kahit ay eliminate ang apnea events sa maraming tao. Ang tennis ball trick. Old pero effective na trick. Magtahi ng tennis ball sa likod ng lumang pajama. Kapag sinubukan mong lumiko na nakatalikod, ang discomfort ay magpapasabalik sa iyo sa gilid almost unconsciously. Body pillows. Gumamit ng long pillows o wedge ng pillow sa likod ng back mo para gumawa ng barrier na hindi ka makakaliko. Ang pagyakap ng pillow sa harap ay tumutulong din para mamaintain ang posture. I elevate ang headboard ng kama. Kung imposible para sa iyo na matulog sa gilid, I elevate ang headboard ng kama ng around 15 tandang bawas 20 cm. Pwede kang gumamit ng wooden blocks o special wedges sa ilalim ng legs ng kama. Huwag mag-stack ng pillows kasi nadbendya ng leg at pwedeng mas lumala ang obstruction. Ang elevation ay gumagamit ng gravity para sa iyo para mapanatili ang airway na mas bukas. Medical treatment kung kailangan. Kung diagnose ka ng moderate or severe apnea, ang gold standard treatment ay SPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Ito ay machine na through mask ay nagpapadala ng constant airflow na nagpapanatili ng throat mo na bukas. Ito ay literally lifesaver. Ang error ni Mang Tonyo ay hindi ang pagkakaroon ng sleep apnea. Milyon-milyong tao ang may nito. Ang fatal error niya ay hindi niya alam at pinalala pa niya night after night, natutulog sa worst position para sa kanya. Huwag gawin ang same error. Ang chemical trap ng perfect night, ang danger ng sleeping pills.
Ang second nighttime error ay ang pagbagsak sa trap ng sleeping pills, especially benzodiazepines. Parang quick solution para sa problem na nakakadesperasyon, pero para sa adults ay parang trying to put out a small fire with drum of gasoline. Naiintindihan ko perfectly ang anxiety ng insomnia. Ang pag-ikot sa kama, ang panonood ng oras, ang anxiety na alam mo na bukas ay wasted ka na. Sa moment na yan, ang maliit na pill na nag-promise ng deep rest ay parang blessing, pero ang reality ay mas madilim pa. Mga gamot like diazepam, lorazepam, o yung tinatawag na si drugs like zolpidem ay depressants ng central nervous system. Basically, tumatrabaho sila giha slowing down your brain. Ang problem ay hindi lang brain ang sinislow down nila, pati entire system, including vital functions like breathing. Isipin ulit ang sleep apnea. Kung mayroon ka ng kondisyon na tumitigil ang hininga mo at dagdagan mo pa ng pill na mas nag-suppress ng respiratory drive mo, gumawa ka ng perfect storm. Ang pill ay gumagawa ng mas long at mas frequent na respiratory pauses. At ang mas worse, binabawasan niya ang ability ng utak mo na ma-detect ang lack of oxygen at mag-generate ng micro-awakening na nagsasave ng buhay mo. Basically, dinisarm mo ang alarm system ng katawan mo. Pero ang dangers ay hindi doon nagtatapos. May mountain of evidence na nag-link ng use ng mga pharmacos na ito sa frightening increase ng cardiovascular risk at mortality. Ang important study na published sa British Medical Journal ay nakakita na ang mga gumagamit ng pills na ito ay may significantly higher risk of death. Ang isa pang research ay nag-reinforce nito, showing 36% increase sa risk ng premature mortality sa users nito. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-alarming na statistics. Para sa patients na mayroon ng heart failure, ang paggamit ng sleeping medications ay pwedeng i-multiply ang risk ng cardiovascular event up to 8 times. Ito ay dahil ang weakened heart ay less capable na mag-handle ng oxygen drops na pinalala ng pills na ito. Bukod sa puso, ang pills na ito ay poison para sa brain long-term. Nag-accumulate ang evidence na nag-associate nito sa higher risk ng cognitive decline at dementia. Ang French study, published din sa GAVD, ay nakakita na ang new users ng benzos ay may 50% higher risk na mag-develop ng dementia. Ang isa pang study ay nag-suggest na ang risk ng Alzheimer ay pwedeng tumaas up to 51% with prolonged use. Kahit ang direct causal relationship ay pinag-debate pa, ang association ay worrisome at consistent. Ang pills na ito ay parang nag-shut off ng brain mo para makatulog, pero in reality nag-interfere sila sa deep sleep stages na crucial para sa memory consolidation at pag-clear ng brain toxins na nag-accumulate during the day. Para bang kulang pa, may immediate danger din ng falls. Ang medications na ito ay nag-cause ng sedation at confusion na pwedeng tumagal hanggang next day. Para sa older person, ang pagtayo during the night para pumunta sa banyo with reflexes na slowed down nitay medication ay recipe for disaster. Ang fall ay pwedeng mag-result sa hip fracture, event na para sa marami ay mark ng start ng decline at loss of independence. Ang practical solution. Ang insomnia ay real problem, pero ang pills ay rarely ang correct solution long-term. Ito ang safe at effective alternatives. Sleep hygiene first. Bago mag-isip ng any drug, kailangan mong i-optimize ang habits mo. Ito ay non-negotiable. Consistency. Matulog at gumising sa same time every day. Yes, kahit weekends. Ito ay nag-calibrate ng biological clock mo. Ang kwarto mo ay sanctuary. Ang kwarto mo ay para sa tulog at intimacy. Period. Tanggalin ang sisi, huwag mag-work sa kama at panatilihin dark, quiet at cool. Turn off screens. Ang blue light ng phones, tablets at teeth ay nag-slow down ng melatonin production. Ang hormone na nagsasabi sa katawan mo, time na para matulog. Stop using them at least 1 to 2 hours bago matulog. Mag-ingat sa stimulants. Iwasan ng caffeine at nicotine during afternoon night. Ang alcohol ay pwedeng makatulong sa initial sleep pero nag-fragment ito at mas lumalala ang quality sa second half ng night. Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, CBTI. Ito ang number 1 recommendation ng lahat ng medical guidelines para sa chronic insomnia. Ito ay program na tumutulong sa iyo na i-reeducate ang brain at habits mo para makatulog. Na-prove na mas effective at mas safe ito kaysa pills.
Tanungin ang doktor mo. Medical consultation. Always. Kung kailangan mo ng help para makatulog, huwag mag-self-medicate. Huwag tanggapin ang prescription ng pill as easy solution. Makipag-usap sa doktor mo at insist na hanapin ang root cause ng insomnia mo. Pain ba, anxiety, sleep apnea? Ang treatment ng root ng problem ang only real solution. Tandaan, ang pill ay pwedeng magbigay ng false sense of control, pero madalas kinukuha niya yan sa iyo. Binabago mo ang health for the few hours ng artificial at poor quality sleep. May better at safer ways. Kung valuable para sa inyo ang information na ito, kung natututo kayo ng something na pwedeng mag-protect sa inyo o sa mahal ninyo sa buhay, hihingi ako ng small pause at mag-subscribe sa channel. Ang only mission ko ay bigyan kayo ng practical at updated medical information para makontrol ninyo ang health ninyo. Pag nag-subscribe kayo, hindi kayo mawawala ng future videos natin. Free lang, 1 second lang, at yan ang best way para suportahan ang work natin. Ngayon tuloy natin sa third silent error. Ang nocturnal oven ang nag-spike ng pressure mo, ang temperature ng bedroom. Ang third error ay isa na underestimated ng karamihan. Ang pagtulog sa kwartong sobrang init ay parang simple comfort issue lang, pero ang science ay na-demonstrate na ang temperature ng sleeping environment mo ay may direct at profound impact sa cardiovascular system mo. Para mag-start ang katawan mo ng sleep at ma-maintain ito ng reparative way, kailangan bumaba ng slightly ang internal temperature nito, more or less 1 degree Celsius. Ang drop ng temperature na ito ay key signal para sa brain na sabihin, okay, time to sleep. At nag-facilitate ito ng transition sa deeper sleep phases. Ano ang nangyayari pag natutulog ka sa warm room, let's say above 22 tandang bawas 24 degrees? Ang katawan mo ay nakikipaglaban para makawala ng heat. Instead na mag-relax, ang thermoregulation system mo ay nag-work overtime. Ang heart rate mo ay pwedeng tumaas at ang katawan ay pumapasok sa state ng mild pero constant physiological stress. Ang result ay fragmented at poor quality sleep with less deep sleep phases. Para sa older people, at especially yung may heart problems na, ang consequences ay mas severe. Ang extra effort ng puso para i-cool ang katawan ay pwedeng mag-cause ng blood pressure spikes at arrhythmias. In fact, ang heat waves ay laging nag-associate sa more hospitalizations at deaths from cardiovascular causes. At malaking parte ng risk na ito ay nangyayari during the night. Isipin ang cardiovascular system mo as the car engine. Ang night ay time na dapat idle mode at nag-cool down. Ang pagtulog sa warm room ay parang maintaining the engine slightly accelerated all night. Hindi nag-cool down completely. Over time, ang overheating na yan ay nag-cause ng wear and tear na nag-accelerate ng aging ng puso mo. Ang practical solution. Fortunately, ito ay isa sa easiest errors na pwedeng i-correct. Hanapin ang ideal temperature mo. Ang most experts ay nag-agree na ang ideal temperature para makatulog ay between 16 na tandang bawas 20 degrees Celsius, 60 tandang bawas 68 Fahrenheit. Pwedeng tunog cold, pero yan ang range na best na tumutulong sa katawan. In fact, ang recent study sa older adults ay nakakita na kahit maintaining ng room below 24 degrees ay tumutulong na to reduce cardiac stress responses during sleep. So, aim for cool. Gamitin ang technology para sa iyo. Kung may air conditioning ka, gamitin. I-program para mag-maintain ng cool at constant temperature. Hindi luxury yan, health tool yan. Kung wala, ang electric fan ay tumutulong na i-move ang air at ay cool ang skin ni evaporation. I-dress ang bed para sa success. Gumamit ng sheets at pajamas na natural at breathable fibers like cotton or linen. Ang synthetic materials ay nag-trap ng heat. Mas better ang multiple layers na pwedeng tanggalin o lagyan easily. Ventilation. Kung papayagan ng weather, ang pagbukas ng window para pumasok ang fresh air ay excellent idea. Huwag underestimate ang power ng cool bedroom. Ito ay potent at cheap cardiovascular health intervention. Sa pagbaba ng thermostat ng few degrees, binibigyan mo ang puso mo ng rest na kailangan niya para patuloy na tumitbok ng strong for many more years. Ang midnight feast na nagsabotage ng puso mo. Ang fourth error na nag-put in check ng health mo ay napaka-common, ang pagkain ng heavy or abundant dinner just before matulog.
Ang saying na breakfast like the king, lunch like the prince, at dinner like a beggar ay may very solid scientific basis. Pag kumain ka ng marami, ang digestive system mo ay nag-start ng work at kailangan ng maraming blood flow. Ito ay ibig sabihin na ang puso mo ay kailangan patuloy na mag-pump ng strong at ang metabolism mo ay nananatiling active. In other words, ang katawan mo ay nananatili sa day mode when dapat ay papasok na sa night mode. Ang digestion ay directly competing sa sleep. Para sa reparative rest, ang heart rate, blood pressure, at body temperature mo ay kailangan bumaba. Ang heavy dinner ay pumipigil na mangyari ito ng maayos. Ang consequences, first, ang quality ng sleep mo ay nag-plummet. Mahihirapan kang makatulog at hindi mo ma-achieve ang deep sleep stages kasi sobrang busy ng katawan mo na mag-digest. Second, tumaas ang risk ng reflux. Pag humiga ka with full stomach, mas madali na umakyat ang stomach acid papunta sa esophagus. Hindi lang ito nag-cause ng heartburn, nag-cause din ito ng micro-awakenings at cough na nag-fragment ng sleep mo. Fun fact, kung may reflux ka, ang pagtulog sa left side ay pwedeng tumulong kasi based sa shape ng stomach ay mas mahirap umakyat ang acid. Third, at dito ang direct connection sa heart attack at stroke, ang pag-maintain ng cardiovascular system mo na nag-work at full capacity during the night ay unnecessary burden. Instead na mag-rest, ang puso mo ay nag-process ng feast. Ito ay pwedeng mag-maintain ng elevated blood pressure during the night na very dangerous, lalo na kung may hypertension ka na. Parang trying to do maintenance sa car habang patakbo pa rin sa highway. Inefficient at dangerous. Ang katawan mo ay kailangan huminto para ma-repair ang sarili. Ang practical solution. Ang pag-correct ng habit na ito ay nangangailangan ang planning, pero ang benefits ay immense. Ang 3-hour rule. I-try na ang last main meal mo sa day ay at least 3 hours before matulog. Ito ay nabibigay ng time sa katawan mo para gawin ang most ng digestion. Light dinner. Ang dinner mo ay dapat lightest meal ng day. Mag-focus sa lean proteins, chicken, fish, vegetables, at small portion ng complex carbs, quinoa, sweet potato. Iwasan ng fried foods, fats, spicy, o excess sugar during the night. Mag-ingat sa nighttime snack. Kung gutom ka before matulog, pumili ng very light. Small handful ng almonds, small natural yogurt, chamomile tea. Iwasan ng cookies, ice cream, o anything processed. Smart hydration. Uminom ng enough water during the day, pero bawasan ang liquid intake couple of hours before matulog para hindi ka kailangang bumangon para umihi at mag-interrupt ng sleep mo. Makinig sa katawan mo. Notice kung paano ang feeling mo sa morning. Mas better ba ang rest mo pag nag-dinner ka ng earlier at lighter? Ang katawan mo ay may answers. Ang pag-change ng schedule at composition ng dinner mo ay isa sa most powerful levers na mayroon ka para mag-improve ng sleep at mag-reduce ng nocturnal load sa puso mo. Ang false time saving na nag-cost ng buhay mo, ang chronic sleep deprivation. Ang last error at siguro ang most fundamental ng lahat ay simply hindi sapat ang tulog. Sa culture natin na glorifying busy all the time, ang sleep ay madalas na nakikita as luxury. Matutulog na lang ako pag namatay na, joke ng iba. Ang tragic irony ay ang attitude na iyan ay nag-accelerate precisely ng date na iyan. Ang chronic sleep deprivation na pagtulog na less than 6 hours per night regularly ay isa sa worst aggressions na pwede mong gawin sa cardiovascular system mo. Hindi exaggeration, slow motion suicide yan. Ang scientific evidence ay unanimous at frightening. Ang analysis ng multiple studies published sa European Heart Journal ay na-demonstrate na ang pagtulog na less than 6 hours per night ay nag-increase ng risk na mag-develop or die from heart disease yi 48%. Almost 50%, think about it. Kung any other activity ay nag-increase ng death risk mo kisay 50%, i-treat mo yan with maximum respect. However, milyon-milyong tao ang nag-expose sa risk na ito every night. At hindi lang duration ang usapan. Ang irregularity, pagtulog at paggising sa very different times each day ay dangerous din ang nangyayari sa katawan mo pag ninakaw mo ang sleep hours. Hypertension. During normal sleep, ang blood pressure ay bumababa.
Ang lack ng sleep ay pumipigil sa vital descent na ito, maintaining ng elevated blood pressure mo for longer. Chronic inflammation. Ang hindi pagtulog ay nag-increase ng inflammatory markers sa katawan. Ang inflammation ay key factor sa formation ng plaque sa arteries. Insulin resistance. Ang lack ng sleep ay nag-alter ng kung paano ang katawan mo nag-handle ng sugar, nag-bring closer sa type 2 diabetes. Another massive cardiovascular risk factor. Obesity. Ang lack ng sleep ay nag-dysregulate ng hunger hormones, nagbibigay ng more cravings ng unhealthy foods at nag-contribute sa weight gain. Constant stress. Ang sleep deprivation ay nag-maintain ng nervous system mo on alert, increasing ng heart rate at cortisol levels, ang stress hormone. Parang maintaining the foot on accelerator ng car all the time. Ang sleep ay hindi wasted time, ito ang time na ang katawan mo ay gumagawa ng most critical maintenance niya. Ito ay time na ang puso mo ay nag-rest at ang blood vessels mo ay nag-repair. Ang pagnakaon ng time sa sleep ay parang pagnakaon ng funds sa maintenance department ng factory. Sooner or later ang machinery ay masira. Ang practical solution. Ang solution ay simple to say, pero madalas difficult to do, kailangan mo i-prioritize ang sleep. Do the math. Ang most adults ay nangangailangan ng between 7 tandang bawas 9 hours ng sleep per night. Hindi 6, hindi 5. Gumawa ng reverse calculation. Kung kailangan mong bumangon ng 6 oras 30 minuto ang bedtime mo ay dapat as late as 11 oras 30 minuto. At yan ay being in bed with lights off na. Gumawa ng disconnection ritual. Kailangan mo ng transition period of 30 tandang bawas 60 minutes before matulog. Magbasa ng paper book, hindi screen. Makinig ng relaxing music. Mag-meditate. Gumawa ng gentle stretching. Bigyan ang katawan mo ng signal na tapos na ang day. Protektahan ang sleep mo as treasure. Treat ang bedtime mo with same seriousness as important work appointment. Matutong mag-say no sa things na nag-invade ng rest time mo. Kung hindi ka makatulog, bumangon. Kung more than 20 minutes ka na sa bed na hindi makatulog, huwag magstay na nag-ikot. Nag-create yan ng anxiety. Bumangon, pumunta sa another room with low light at gumawa ng relaxing hanggang antok ka ulit. Ang pag-invest sa sleep mo ay cheapest at most effective health insurance policy na available. Ito ay biological necessity. Sa pagbigay sa katawan mo ng rest na kailangan niya, hindi lang nag-improve ang energy mo next day. Actively preventing ka ng diseases na kumuha ng most lives sa mundo. Conclusion. Ngayong araw ay in-unmask natin ang 5 silent enemies na nag-lurk sa darkness ng mga kwarto natin. Ang sleep apnea na pinalala ng pagtulog na nakatalikod, isang silent suffocation na nag-subject sa puso mo sa unbearable stress. Ang sleeping pills, isang chemical trap na pwedeng mag-increase ng death risk at dementia. Ang bedroom na sobrang init na pumipigil sa cardiovascular system mo na mag-rest, ang late at heavy dinner, forcing ng katawan mo na magtrabaho when dapat ay nag-repair. Ang chronic sleep deprivation, ang error na hindi binibigyan ang katawan mo ng time na kailangan niya for maintenance. Ang story ni Mang Tonyo ay tragedy, pero ang hope ko ay maging wake-up call ito, reminder na ang nighttime habits na parang trivial ay pwedeng may life or death consequences. Pero hindi ito message of fear, ito ay empowerment. Ngayon ay may knowledge na kayo, alam ninyo kung nasaan ang traps, at mas importante, alam ninyo kung paano i-deactivate sila. Alam ninyo na dapat i-try ninyo matulog sa gilid, mag-question ng pills, maintain ang cool room ninyo, light dinner, at protektahan ang 7 tandang bawas 8 hours ng sleep ninyo as if ang buhay ninyo ay dependent dito. Kasi in many ways, ganun nga. Hindi kailangan gawin lahat ng changes at once. Pumili ng isa, start na yung gabi. Siguro lagyan ng pillow ang likod mo, siguro ibaba ang thermostat ng couple degrees, o turn off ng DHE 1 hour earlier. Bawat small step ay victory para sa health mo. Huwag underestimate ang power ng good night's sleep. Ito ang foundation na binubuo ng long, healthy at vibrant life. Salamat sa pag-join sa akin. Kung nag-open ng eyes mo ang video na ito, hihingi ako ng 2 things. First, I share mo. I send sa parents mo, sa friends mo. Ang simple gesture ay pwedeng mag-start ng conversation na makakapag-save ng life.
Second, panoorin ang video na lumalabas na yon sa screen. Tungkol ito sa foods na nag-clean ng arteries mo naturally, perfect complement sa natutuhan natin today. Ako si E.A. Elena Santos at remember, ang health mo ay nasa hands mo kahit habang natutulog ka. Mag-ingat ng husto.